Ang tatamaan diyan is the actual grassroots level, the mid-level. So, maganda yan kasi ano, maraming crazy ideas yung mga tao na ang ganda kung ma-illustrate. Palaisipan yung opinion ko rin about it. Marami rin po siyang tamaan po na mga artist po, especially digital artist. Let's step into the minds ng mga artist at designer patungkol sa AI. Ihanda ang sarili sa iba't ibang perspectives na nakuha natin sa mga kapwa nating creatives at alamin ang unique na interplay ng human creativity at advancement ng technology with artificial intelligence. Isa sa pinaka-highlights ng AI ay ang pag-create ng magagandang images, graphics, photos sa loob lamang ng ilang segundo gamit lamang ang salita o ang tinatawag na prompts. Tignan natin kung anong masasabi ng kapwa nating artists at designers. Ito nga ba'y isang nagbabantang delubyo o isang makabagong kagamitan sa mundo ng mga creatives? AI right now is as changing. We have to learn how does it apply to our work, pero it doesn't have to be the actual thing itself. It's a way for you to be to have like a co-pilot, a second brain, a way for you to ideate. That's how I think AI. It's a tool. It's not a replacement of someone. It's a way for you to aid your human side. Future of designers would be like medyo hangs on the balance, because if you do not adapt as a designer with the current trends, magkakaroon ka talaga ng ng lagging or parang mahuhuli ka. Depende sa kung anong klaseng niche market na meron ka. For example, sikat ka na dun sa illustration, or someone like a renowned artist, like pwede ko mabanggitin si Art Germ or something like that. Yung mga sikat, hindi na sila masyadong tatamaan doon. Pero ang tatamaan diyan is the actual grassroots level, the mid-level. And I think it's our responsibility tulungan din sila na magamit yung superpower na yon as a way for them to prosper in the future as a creative designer or artist. I guess tool siya kasi andiyan na yun eh. Yung mga nagsasabi na masama siya for art na dapat itigil. Wala ka na magagawa dyan. Di ba? For me, tool siya for people who can't draw themselves to be able to connect what their imagination is straight to an artwork. I don't see anything wrong with it, and I think it's a good challenge for artists to even level up their game, kumbaga, on how they can better themselves to challenge the AI capabilities of creating beautiful illustrations. All boils down to wala kang magagawa, andyan na yun. So, galingan mo na lang. Hindi, maiiwan ka lalo. More importantly, it's a tool for people who can't express themselves visually to be able to. Yun lagi yung disconnect ng mga hindi marunong mag-drawing di ba? Hindi nila ma-translate yung imagination nila to paper. At least, andyan si AI to help them out on that. So, maganda yan kasi maraming crazy ideas yung mga tao na ang ganda kung ma-illustrate, pero since hindi sila marunong, hindi nila malabas. So with AI self, feeling ko maraming ideas na maganda na lalabas because of it. Diba? Nandito na yung AI eh. So, and AI is a very controversial topic if you ask me. And ayaw kong maging rason yun for the aspiring creatives para hindi i-pursue yung pagiging creative nila. Kasi yung creativity, after all, AI is a work of a human as well. So without a human, there will be no AI. It's not self-generating. It's not always generating, self-generating for that matter. So since AI is there, that makes it easier for people to make use of. We take full advantage of it. You have AI, use it as a tool. Make use of the keywords that na makakapag-generate ng AI. And that's where the human part comes into play na, okay, you ask your client what do they want. If they want to make use of the AI, I can go ahead and assist you with that. You may not have the proper keywords. Now,
pwede mo magamit to generate the artwork that you desire. And I as a creative have that in me. Diba? You may not be doing the actual artwork all by yourself, but you are using AI to aid you or to help you come up with the best design that you can possibly come up with the help of your human instinct or your brain. Kasi computer will not work on their own. We may not be able to tell in the future, pero for now, I can confidently say that computer will not work on their own without the intervention of a human. So take full advantage of it. And as a creative, don't get discouraged na to take the path of being a creative kasi may AI na madali. Hindi. There will always be an instance na kakailanganin ng creativity ng isang tao. Ano po siya, sir, naglalaro siya sa boat. Boat po talaga. Kaso marami rin po siya matatamaan po na ng mga artist po, especially digital artists. Dami po, hindi lang digital. Kahit sa music din po siguro, pwede na silang gumawa ng sariling beat. Sa AI po talaga something na So, baka mas lamang po talaga yung threat. Kung for me po, sir, iba pa rin yung creator. Yung creator na AI. Iba pa rin po, sir, yung may emotion. Iba pa rin po, sir, yung may passion. Iba pa rin yung real. Iba pa rin po, sir, yung mga totoong artist. Mga artist po talaga. Yung talagang gawang kamay. Gawang galing sa puso. It comes from our spirit. Comes from our mind. So, yun po yung talagang number one na alam natin. Hindi magagawa na AI no matter what. Kasi pagiging real artist. Palaisipan yung opinion ko rin about it. Kasi at one point, pwede ko siyang maisip na wala na tayong magagawa na nandyan siya. And then, may mga improvement din siya talagang nagagawa for us. And yung mga software nga po na ginagamit natin, even before mag-blow up tong topic na to, meron na talagang AI na gumagana sa mga software, sa back-end ng mga software na ginagamit natin. Pero at the same time, yun nga po, kaya 50-50, yung hindi maganda sa part ng AI, yung parang theft na, since kumukuha lang siya lagi ng prompt from other people, and then yung nakakame up niyang design or art is galing lang din sa mga existing works ng artist. Na ang hindi nagiging okay is kapag hindi nakikredit yung artist na kung saan inspired yung art. Kumbaga kung merong originality yung isang creative, hindi siya dapat mag-alala sa AI. Kasi at the end of the day, parang kumbaga yung mga artist na talagang mahal nila yung craft or yung ginagawa nila. Alam nila na kahit may AI pa dyan na posibleng gumawa ng mga bagay na hindi nila nagagawa, sila rin yung mga artist na mag-a-adapt sa nangyayari to improve. So tingin ko yung mga talagang merong success dito sa field na to, kakayanin nilang mag-adapt kahit may ganitong nangyayari sa AI. Actually, in terms of AI, talagang, kasi pwede kong sabihin na may pros and cons yung AI, di ba? Pero ako kasi pro productivity. Hindi ako pro or hindi ako con. Mas pro ako dun sa productivity, dun sa workflow. So, si AI, sobrang significant ng use niya sa akin. Kasi pag ginamit mo siyang tool, maganda talaga siya. Nakakapag-bawas. For example, yung mga ginagawa kong designs, di ba? Yung mga artworks. Normally, mas lalo pag yung mahahaba, yung pag ganun, na artworks, it takes me a month to do. And then, pagdating nung meron ng AI, ginagamit ko si AI to make stock photos. Kasi pag dati, browse ka ng stock photos eh. Ngayon, pwede ko na i-prompt kung ano yung gusto ko i-stock photos. Na gusto kong photo na lalabas. And then, ika-crop ko siya and then ilalagay ko. So, nabawasan siya ng parang, sabi natin 50 to 60% ng processing ko. Ganun siya ka-important sa dagdag ng workflow. So, ganun siya. Yun yung tulong sa akin.
So Ito lang masasabi ko sa totoo lang. Creatives will always be creatives. Kahit meron dumating or advancement ng magiging creative pa rin sila. They will find a way na mailabas yung creativity nila sa utak nila. So may AI man o wala, magpupush through pa rin yung plano nila maging creative. For me, for now, like, malayo pa yung agot ng AI tapos ng creativity ng utak ng isang human. So siguro in siguro 10 years or 15 years or nearer, parang pwedeng maging threat. Mapupush through pa rin ng mga creatives natin. Makaka-find a way pa rin tayo. Kasi for example, si Photoshop, di ba, naglagay din siya ng generative AI. But still, we use our minds, we use our creativity, we use our ideas to parang ilabas kung ano yung gusto ng clients natin, gusto ng natin. Kasi iba pa rin yung may human touch. For example, meron akong isang artist na na magaling na kakilala ko. Kaya ko namang gawing perfect yung art ko, sabi niya. Human. Pero I choose na parang hindi i-perfect yung lines, hindi i-perfect yung kasi humans is still, parang tayong mga tao, gusto pa rin natin ng something na imperfection. Kasi pag hindi magiging parang may human touch yung isang bagay kung super perfect. The idea is, kung tatanungin mo kung mag-strive pa ba or magta-thrive ba yung creatives in the long run, yes. Pero they have to find a way na paano sila umangat. Tignan naman natin ang nakuha nating response sa mga creative community groups. According sa 600 plus na Filipino creatives from different creative community groups, makikitang mas maraming nagsasabing hindi banta ang AI sa kanila. As of January 26, 2024, may 80% ang sumagot na ang AI isang tool na makakatulong sa kanilang workflow at 20% naman ang sumagot na isa itong banta. Sa ngayon, ito ang masasabi natin about sa AI. Isa itong pakipakinabang na kasangkapan na maaring mag-automate ng mga pangkaraniwang gawain at nagbibigay ng oras para sa mas malikhaing gawa. As creatives, mas maiging magsanay sa paggamit nito, malaman ang mga bagong tools, at maging bukas sa pag-unlad ng technology at sining. Ang proaktibong pag-approach na ito ay magbibigay daan sa mga creatives na gamitin ang potensyal ng AI upang palakasin ang kanilang kahusayan kaysa tingnan ito bilang isang banta. Yung mga success stories na makikita nyo, sila yung mga taong kayang mag-adapt. Creatives will always be creatives. Never lose the human touch. Subaybayan ang mga susunod pa nating content about AI. And as always, stay human, stay creative.